Sa kasuhan na uwi ang salpukan ng mga taga-sitio San Roque sa may Agham Road, Quezon City at ang mga pulis. Hindi naman umano makilala ng mga dating nakatira o hindi kakilala ng mga dating nakatira sa sitio ang mga sangkot sa gulo kahapon. Nagpapatrol si Doris Bigornia. Kinasuhan ng Quezon City Police ang 4 na lider ng informal settlers ng kasong indirect assault, obstruction at illegal assembly matapos makipagsalpukan sa mga pulis kahapon sa kahabaan ng Agham Road at Quezon Avenue. Sinampahan ng kaso sina Estelita Bagaspas ng Kadamay, Arnulfo Anoos, Carlito Badion, Josephine Lopez at iba pang di pa kinilalang mga kasamahan nito. Ayon sa PNP, 5 pulis ang nasugatan sa dispersal operation. Pinaulanan ng mga bato, bote, pillbox at mga nakaplastik na dumi ng tao ang mga pulis. Ayon naman sa mga leader ng mga informal settlers, nasa 10 ang sugatan sa kanilang hanay. Pero mas masakit sa kanilang matawag na professional squatters at mga sindikato. Kaya balak nilang kasuhan ng libel si Mayor Bistek. Mas maganda ito pag-usapan doon sa korte o dyan sa ombudsman para makita na anong klaseng mayor ito. Unang araw ng kanyang pag-upo, puro kasinungalingan niya o akusasyon ang sinasabi sa kanyang mga constituent. Nilabas ng ilang residente ang kanilang mga voters ID. Nakasaad doon ang kanilang address. Agham Road, Barangay Bagong Pag-asa, Quezon City. Si Jerry Talisik halos 20 taon nang nakatira sa Agham, kaya malaki ang hinanakit sa pagpapaalis sa kanya doon. 1995, dito po namatay yung magulang ko. Dito na namatay yung magulang ko. Hindi po tayo alis dito. Kahit ano pong mayari. Lalaban po talaga ako. Dati po akong sa Bubay Blue. Pero ayon naman sa ilang dating residente ng Agham na na-relocate na, hindi nila matanda ang tumira doon ang marami sa mga lumalaban sa relokasyon. Hindi ko po kilala yun, ma'am. Sabi mo kanina, nakilala mo yung isang matanda. Yung namukhaan ko lang po, pero hindi ko po talaga siya kilala. O syempre, sa tagal ko rin po doon, kilala mo pa rin talaga. Mga baguhan na po talaga sila. Nung unay parehong bantulot ang dalawa na magpa-relocate. Pumayag na po kasi mag-upa ng upa po. At least ito, mapunta po sa atin. Dito po, iwas po gulo. Tapos di rin po masyadong nagkakasunog. Kasi bato-bato na po yung bahay na hindi ka na po sasabihan ng squatter. Naniniwala sila na hindi nagkamali ang kanilang pamilya na magpa-relocate. Aminado ang marami dito, hindi naman ganun kalaki ang kaibahan ng estado ng kanilang buhay noon at ngayon. Pero pinili nilang magsikap at bumuo ng panibagong buhay dahil ang mahalagaan nila, hindi na sila mga squatter. Doris Bigornia, Patrol ng Pilipino, Montalban.